Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo. Nang ako'y kanilang insultuhin, pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginagawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang magabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad.
Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako sa pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, Panginooy tinawag ko at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinunod. Panginooy natatanod sa wala ng sumasaklolo. Nung ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa krus ni Kristo tinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo
sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kaniyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kaniyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninyong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kaniyang buhay ay ang siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, tunay ngang walang pwedeng makatakas sa mga hirap at pagdurusang kaakibat at kakabit na ng ating buhay. Kaya nga masasabi nating bawat isa sa atin, kanya-kanya ang pinagdadaanan. Sa ating paglalakbay na ito, bahagi talaga ang mga unos at hamon ng buhay. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, maliwanag na ipinahayag ni Jesus Nazareno kung paano natin siya patuloy at pwedeng masundan sa kabila ng mga hamon at pagsubok na ito na ating nararanasan. Tatlong mahalagang paalaala. Una, limutin ang ukol sa sarili. Ikalawa, pasanin ang krus. At ikatlo, sumunod kay Jesus Nazareno. Dinugtong pa ng ating Panginoon ang naghahangad na maligtas at iligtas ang kaniyang buhay ay ang siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa Diyos ay ang siyang tunay na magkakamit nito. Kung pagninilayan po nating mabuti
Sinasabi ni Jesus Nazareno na ito mismo ang kaniyang buhay na dapat nating maging inspirasyon at larawan sa ating paglalakbay. Unang-una, di po ba't sumunod si Jesus Nazareno? Hindi lang sa isa, sa dalawa o sa tatlong ipinag-utos ng Diyos Ama, kung hindi lahat ng iniutos sa Kanya, sinunod niya. Ikalawa, nilimot ni Jesus Nazareno ang kaniyang sarili. Ikatlo, pagmasdan ninyo ang altar, pinasan niya ang krus ng ating karumihan, krus ng ating kasalanan, at krus ng ating pagkamakasarili. Ikaapat, hindi lang pagpasa ng krus, namatay pa siya sa krus ng ating kasalanan. Kaya nga nakakapangilabot ang narinig natin sa unang pagbasa patungkol kay Jesus Nazareno. Ito yung sinasabi, binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din naman nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginalawa nila'y hindi ko pinansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. Mga kapatid kay Kristo, kaya nga kung babalikan po natin ang naging buhay ni Jesus Nazareno, hindi ito naging madali, bagamat siya'y tunay at totoong Diyos. Pagmasdan ninyo, wala man lang siyang kasalanan kahit isa, pero kinapuutan siya ng mga Hudyo at Pariseyo. Inusig siya ng napakaraming tao. Pinaratangan siya ng maling akusasyon. Pinahirapan siya hanggang bumulwak ang sarili niyang tubig at dugo. Sinaktan siya sa pamamagitan ng mga hampas ng mga taong mapagsamantala. Hindi isang payapang buhay ang naging karanasan ni Jesus Nazareno noong siya'y pumasok sa ating mundo at kasaysayan. Pagmasdan ninyo ito, nakipamuhay siya sa ating mga paghihirap. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi nararamdaman ng Diyos ang bawat nating pagtitiis, ang bawat nating pagsasakripisyo, at ang bawat nating pagsusumikap. Si Jesus mismo naranasan at pinagdaanan iyon. Tingnan ninyo, sinuot niya ang damit ng ating pagdurusa. Hindi siya matakot maranasan ang bawat kirot at hapdi na dulot ng ating pagiging ganid at sakim. Kaya pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo ngayon na huwag tayong matakot sa anumang paghihirap at hamon ng buhay. Una nang naranasan ito ng Diyos. Kaya huwag tayong bibitiw, huwag tayong susuko,
Sa Ebanghelyo kahapon ay ating narinig ang napakagandang pahayag. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sa ating lahat na makasalanan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang tayong mga sumasampalataya, upang tayong mga nagsisimba, upang tayong lahat na nagdidibusyon ay hindi kailanman mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamamagitan ng iisang pangalan, ng iisang Diyos, si Jesus Nazareno. Pagmasdan po ninyong mabuti ang mukha ni Jesus Nazareno. Siya po ang bukod tanging mukha ng awa at habag ng Diyos Ama. Siya ang mukha na ating sinasaktan sa tuwing tayo'y nagkakasala. Siya ang mukha na pilit tayong inuunawa sa tuwing tayo'y naliligaw ng landas. Siya ang mukha na pilit tayong hinahanap kasakadilimang ating kinasasadlakan. Siya ang mukha na patuloy tayong mamahalin na walang kondisyon. Siya ang mukha na tutulong sa atin kung mabigat na ang krus na ating dinadala. Siya ang mukha na mag-aahon sa atin at magdadala sa atin patungo sa paraiso ng Diyos Ama. Kaya't ang ating panalangin sa mga sandaling ito, mahal na poong Jesus Nazareno, sa bigat po ng krus na aming dinadala, hayaan po ninyong maialay namin ang bawat naming paghihirap bilang pakikibahagi sa inyong sakripisyo sa krus. Hindi po kami karapat-dapat sa inyong pagmamahal, pero walang sawang binibigyan mo kami lagi ng puwang upang madama namin kung gaano kami kahalaga. Salamat, Jesus Nazareno, dahil sa krus na iyong kinamatayan, iniligtas mo kami upang mabuhay na walang hanggan. Inako mo ang kasalanang amin sana dapat pinagbabayaran. Turuan mo kaming yakapin ang aming mga krus sa araw-araw, dahil alam namin na ang krus na sa aming mga balikat ay hindi naririto upang maging pahirap, kung hindi upang maging banal na tanda na ang pag-ibig mo sa amin ay walang kapantay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama upang turuan niya tayong tumalima sa kaniyang salita nang sa gayoy lubusan nating makilala at maisaloob ang kaniyang anak na sa Jesus. Taos-puso tayong manalangin at sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos, patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiya sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang tungkuling maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro, at mga katekista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa mga kabataan at tagapagpatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa makabagong panahon, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit kung saan matatagpuan ng liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa islang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pangsariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan sa ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, patuloy ka nawang maghari sa aming puso at diwa upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay, madama ka namin sa pamamagitan ng isa't isa, lalong-lalo na ng mga kapatid naming nagdurusa at nangangailangan. Nang sa gayon, makilalang lubos ng mundo sa Hesus-Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo, asasalamat ng puso.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritu ng bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kung hindi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang muling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadeboto, at sa lahat ng ating mga online viewers sa inyong patuloy at walang patid na pagbibigay ng tulong, suporta at donasyon sa ating parokya. Patuloy pa rin po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga online donations, para sa inyong mga pamisa at kaloob, at pagbibigay ng mga ayuda tulad ng mga bigas, kape de lata at noodles na siya namang ating itinutulong sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan at mga naging biktima ng trahedya at sakuna. Noong isang linggo po, kami ay pumunta sa Antipolo at mahigit 300 pamilya ang ating natulungan na bahagi na ng relief goods dahil sa paglubog ng kanilang mga bahay dahil sa bagyong Enteng. Nung kamakailan lang din, nagbigay din tayo ng mahigit 200 relief goods sa mga naging biktima naman ng malaking sunog sa Cavite. Ang inyong mga tulong ay siya rin aming iniaabot sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Tunay ngang ang ating debosyon, tinuturuan tayong magmalasakit at magkawanggawa sa ating mga kapatid. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.